So for the record lang, Mayor, wala kang na-isyong letter of no objection. Diba? Kung ako meron, di ako pinapapasok dyan, eh hindi makakabukas yan, maski sino pang Herodes dyan. Ito ang Wow Trending. Ginisa ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga sa pagdinig ang mayor ng Porac, Pampanga na si Mayor Jaime Jing Capil. Ito ay matapos nabigyan ng permit ni Mayor Jing Capil na mag-operate ang Lucky South 99 na Pogo Hub sa Porac, Pampanga kahit pa ito ay hindi aprobado ng PAGCOR ayon pa sa PAOK. Nalaman din sa pagdinig na isang araw lang ang proseso sa pag-apply ng business permit ng Pogo na madalas inaabot daw ito ng 2 linggo. Pero isang araw lang, perma kaagad si Mayor Jing Capil. Nitong taong 2024, walang inisyong mayor's permit sa Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac dahil X na ito sa listahan ng Bureau of Fire Protection. Ayon pa kay Mayor Jaime Jing Capil na bago pa ito pasukin ng grupo ng mga taga-PAOK at halugugin, sinubukan na daw na inspeksyonin ng LGU ng Porac, Pampanga noong May 3 pero hindi sila pinapasok. Bistado din si Mayor Jaime Jing Capil dahil ang nakokolekta ng LGU na amilyar sa Pogo Hub sa Porac ay 4,000 hanggang 10,000 pesos lang ang binibigay. OMG! Kaya buwelta ng mga netizen, kaya pala 50 million ang mansion mo, Mayor. At imposible naman daw na walang alam ang Vice Governor ng Porac na si Lilia Pineda sa kalakaran ng Pogo dyan sa Porac, Pampanga. Pare-pareho kayo dyan, drama lang yan, pinapalabas nyo lang na wala kayong kinalaman. Kaya komento pa ng mga netizen, nagtanga-tangahan si Mayor, busog ang bulsay. Galing ng acting ni Governor Pineda, lahat dapat kay dyan imbestigahan mula Governor, Mayor, Police Chief, lahat ng empleyado ng munisipyo na humahawak ng mga permit. Nagagalit si Pineda kasi mabibisto na ang mga kaugnayan sa Pogo, wala daw silang power, sabi ni Mayor. Bakit si Vico Soto na ipasara daw ang Pasig Pogo? Ang galing mag-artista ni Governor Pineda, imposibleng hindi nyo alam ang nangyayari sa loob ng malaking Pogo na yan. Capil and Pineda are both chopped from the same blocks, Pogo protectors, true and true. Lahat ng ahensya including PAGCOR dapat kasuhan, nagpabaya sa mandatos nila. 4 to 10K ang pakinabang ng gobyerno pero milyones ang pakinabang ng politiko. Drama si Vice Governor at Mayor, wag kami oy. Pakitawag yan Mayor na yan, halata naman na may Lamborghini sponsored by Pogo sa basement niya. Konting nakukolekta ng LGU pero si Mayor malaki ang nakukolekta kaya silent. Ikaw ang Mayor, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa bayan nyo, under mo pa ang pulis, wala kang power, ano ka, tres na ampalaya Mayor. Imposibleng di mo alam Mayor at Governor, talaga lang walang importante sa mundo kung hindi ang salapi. Di pa nagsisimula ang gyera, tapos na. Ang tingin ko nito bata talaga siya ni na sarado ni Bong Pineda. So kaya kung bata siya na sarado ni Bong Pineda at ito naman ngayon ang pagiging bata niya sarado ay iyon po ang magpapaliwanag kung anong katayuan niya bilang mayor ay small time kung ikumpara mo kay Lito Lapid, ikumpara mo kay Bong Pineda. Si Bong Pineda kasi ang asawa niya, Vice Governor ng Pampanga. Ang anak niya si Dennis, bakla daw yan, na Pineda ay gobernador ng Pampanga. So ngayon, kung ganon ang sitwasyon, sino ba si Mayor Jing Capil para sumuway? Biro mo, lumabas sa hearing ng sangguniang panlalawigan na ando naman niya pumasok si Vice Governor Lilia Pineda na nanay ni Governor Dennis Pineda na lumalabas na 40,000 lamang pala ang binabayaran taon-taon para sa tinatawag na amilyar. Kaya nagsabi si Attorney June June Canlas na sa Arayat daw mas maliit pa kaysa Porac pero kumikita sa amilyar mga umaabot hanggang 30 million. Bakit yung 4,000 lang laki 10 hectares yun? Ang laki ng mga building. Tapos napatunayan pa na sa lahat ng negosyo nila 10,000 lang ang binayad. At higit sa lahat, ang ginawa ni Jing Capil, siyempre utos ni Bong Pineda yun, saka ni Dennis Pineda, at saka ni Nanay Lilia Pineda.
Biro mo nag-apply ng business permit yung Lucky South 99 outsourcing na siyang ginagamit nitong mga grupo ng Pogo Hub na to ng business permit noong November 11, 2019, isang araw approve na kagad. Pero mo, sa normal niya, apply ka sa Manila, meron ka pang fire permit, meron ka pang electric, marami pang mga clearance, medical clearance, health clearance, napakarami pang clearances ang hingin bago ka mabigyan. Abutin ka 2 linggo bago mo makukuha yung permit. Apply siya ng permit noong November 11, 2019. Kuha ka agad, November 11, 2019 din. Believe ka. Tapos nag-apply ng building permit October 2021. Akalain mo ba naman na hindi pa tapos yung building, nag-apply na ng building permit. Nag-apply na ng business permit. Grabe. Ngayon, ang building permit in-apply noong October 2021. So ngayon, sa dami-dami nakita ninyo 42, mahigit 43 na mga building na kaya tapusin ba yun? Grabe naman sila. So ibig sabihin, hindi pa tapos yung mga building ay binigyan na kagad ni Mayor ng permit. So ganun kat hindi talaga ang kikitain dyan. So ngayon ito naman, yung may-ari ng lupa na yung Cruz Group of Companies na si Roberto Liwag Cruz ay para sa protection niya, binigyan niya rin si Mayor Jing Kapil ng bahay worth 50 million at saka lupa dyan sa loob ng Victoria Tourism Park Corporation, which is kung saan nakikita yung 10 hektarya na Pogo. Okay? Yan naman ay siyempre tagabigay ng business permit, lahat-lahat si Mayor. At si Mayor naman ay nagkunwari pa, sinabihan siya na parang pinapalabas niya na hindi daw siya nagkakamali kasi siya mismo daw ay sinubukan na niyang pumasok sa lugar ng Pogo, hindi sila pinapasok. Ay, kalokohan, huwag ka na magkwento, Mayor, nahuli ka sa bibig mo eh. Ngayon, kung hindi pinapasok, tapos sinabi mo ng 2024 lang nangyari yan ha. At ng 2024, sinabi mo na wala kayong business permit na ni-renew. So, ibig sabihin, kung wala kayong ni-renew business permit, hindi mo na kailangan pumasok, Mayor. Ipadlock mo lang. Ganun lang po yun. Bakit hindi mo pinadlock? Di ba? Ibig sabihin, kasama ka sa diskarte. Kaya ba hindi mo pinadlock? Ganun lang talaga, Mayor. Kung palusot ka pa ng palusot eh. O ipakita ko rito yung si Lilia Pineda na nagdrama. Drama talaga mga Pineda to. Kunwari, wala silang kinalaman. Pinagalitan pa si Mayor. Pero siyempre naman si Mayor ba gagalaw kung walang blessing ni Pineda? Siyempre lahat ng klase sugal, dadaan kay Pineda yan. Grabe naman kayo. Ito, pakinggan ninyo kwan. Isi-share ko ha. Papasok dyan si Lilia Pineda. Jojo Castro, our Provincial Assessor Manuel Mendoza, from CLTV, Henry Diyan ba na? 1 hour? Ng permit, franchise. Yung letter of no objection, hindi naman letter of no objection sa Pogo to. Diba? Ngayon, kung totoong in lieu of all other taxes, ba't siya nagbabayad ng 10,000? 10,000 lang. Business permit to eh. Diba? So it's not really true that in lieu of all taxes. Nagagalit si Atty. John Canlas. The local government code regarding fees, you insist, this is a special law. No? Special law yan. Abogado kasi ito. Bahala na sila mag-question sa atin. No? Board member ito si John Canlas. Special law. But yung iba nakakakolekta? Diba 10,000 eh? Imagine mo yung regulatory. Natin yan. It's not even enough to cover your expenses for the joint inspection. Diba? Regulatory fees yan eh. It's not even enough to cover the cost of inspection and regulation. 10,000. Tapos, 4,000 pesos sa real property tax. Alam mo ba real property tax? Yan ang amin kung niya? pinalam lang sa amin ni engineer yan, sir, meron pong nagawang
Sir Chair, if I may po, kasi yung pong ano natin, prerequisite natin for the other declaration po, yung iba po, hindi siya naka-apply ng occupancy. Yung po yung regular... Pero mo wala pang occupancy ano permit namin, na. assessor po, Tatlo opo. ang building permit din apply. Wala pang occupancy yung dalawa. Nasa- Pero nasa binigyan ng business sa- permit. Anong May klase ito? occupancy, meron mga bill. O, proceed tayo Tawag dyan, sa ha? subject natin dyan, sa law. Ilapin natin Ano na ba, yung ang tawag doon, naghugas kamay. tau-tauhan lang ba tayo? Does the local rules, regulations, and imagine po, Ayan, si Nanay Pineda, tau-tauhan si lang. Gobernador. Ilang building to? Vice Governor 42. pa. Meron bang, I'm sure meron genset ito. Engineer sa building permit nila, may genset to, di ba? Based on dun sa application po nila, is-check ko lang po kung may genset. I'm sure may po. genset sila. They have 6 gensets. Wala silang, di ba required sa inyo magkaroon ng, imagine, ordinary businessmen from Pampanga will provide employment to thousands of employees are being required to secure a clearance from the EMB pag meron silang genset. At ang tagal bago ma-issue yung mga business So may permit nila generator because pala siya. Wala siyang kailangan nila hindi kumukuha mag-comply ng permit. sa mga napakadaming Grabe. mga regulation po. Ayan o, si Nanay Sa mga Pineda. in-apply nilang tatlong mga building permit, wala pong mga occupancy permit ang karamihan. No? Walang occupancy permit. Tapos na, Ano nakalusot yan sa hindi inyong man po- mga ilong? wala man po ang Vice Governor application Pineda? na clearance sa Board member EMB. Canlas? Paano Sabihin nakalusot na, yan? Ang may-ari ng Pogo at saka may-ari ng building. Sina Mr. Romero po ang sila Corine. Sabi niya, kami nga, one genset lang, generator lang. Nire-require kami ng EMB. Ito napakalaki. Hindi man lang nag-apply ng NAY. Tapos ang binabayad po sa munisipyo NAY, 10,000 pesos a year. Tapos po NAY sa atin, ang binayad pong amilyar, 4,000 every year. NAY, 4,000. Sa batas po, sinasabi ko naman, binasa ko po kanina, merong obligasyon ang landowner kapag merong pinapagawang improvements na ideklara yon. So, at magdeklara at mag-submit ng deklarasyon. NAY, 10,000. Opo, NAY, 10,000. 4,000 a year, NAY. 10,000, NAY. Opo, NAY. 10 hectares. Na-reclassify po yun, Nay. 10 hectares ang Way lupa, back tapos 4,000 a year na 1988, binibayad ng Hindi milyar. pa po kayo governor, Nay. Nay, 1998 pa po. Hindi po kayo ang governor doon. Nay, silapid po ang Yan, pag-usapan natin kay Lapid. Si Lapid ang gobernador, dumiskarte. Tapos, Pakinggan Nay, muna natin yung... nagtataka nga po kami, nagtatanong kami, base po sa regulasyon ng PAGCOR, nangangailangan ng letter of objection, 'di ba? Tapos alam ko binabanggit pa doon, kailangan merong mga compliance sa mga national laws. Wala, ang dami pong hindi compliant, walang compliance sa mga batas, pero inisyuhan ng franchise ng PAGCOR. Kaya Ano ba nagtatanong problema po kami. Problema sa iyo, Bukal. Lahat kayo dyan, kung sa bahan, kunwari, wala kayong alam. Tapos, nung pangalawang application nila, Puro kayo drama. Pogo na. Tapos ang empleyado po nila, nakalista, 2. Pero libo-libo, dalawa lang nilista ng 7. empleyado. Libo-libo yung nagtatrabaho doon. Diyos ko po naman. Meron po nga Pakinggan natin ang hugas kamay ni Vice Governador. Anderoto, ididimanda natin kung sino yung mga nag-apply nito kasi definitely, panluloko to. These are perjured, declarations. Na yun po, Nay, nakakapangalambot. Tayo tuwita.
Actually, nakakagigil na Ay? Nakakagalit at saka nakakagigil. Si Corinne, nanggigil at nagagalit. Ba't kami? Pakinggan mo ang drama ni Lilia Pineda, Vice Governor. Actually, ako nagpatawag talaga kasi nagpanik ako. Kasi bigla na lang na-news ang Porac, Pampanga, na sa totoo lang, wala kaming kalamalam. Wala kaming kalamalam dun sa nangyayari. Kunwari, walang kalamalam? Sa compound na to. Ang alam namin, malaki ang tiwala namin sa LGU, kay Mayor Jing, na ang LGU, siya talaga ang merong dapat i-report o kung merong may paabak sa mga kabalin ko. Meron ba talaga siyang investor? Aris Makabulos. Dapat inalam sa amin. Pero Crispy Rivera. Wala ka naman sinasabi na may pogo doon. Wala ka naman sinasabi na nag-apply ng BPO doon. At saka wala naman kayong ni-report na mayroong mga pinagagawang 40 building doon. Kunwari, na lang kaming nagulat nung nalabas sa news na mayroon palang mga illegal doon sa loob na yon. So Mayor Jing, itong mga nalikom na papeles ng board, pwede bang pakisagot mo lang bakit nangyari na yung business license, kadami-daming mga buildings, kadami-daming mga negosyo nandun sa loob. Paano i-justify ng licensing officer na 10,000 lang ang kanyang business permit? Tiningnan ba? Tiningnan nyo kung ano yung negosyo sa loob? Bakit 10,000? Asan yung licensing officer? Wala. Si licensing officer, Glenn, ikaw ang MPDC. Di ba nagko-cooperate kayo sa license nung mga business license? Kayong nagkukwenta kung ano yung pananaw mo, kung ano yung sayo? Nung time na po yon, municipal engineer na po ako. Hindi na po ako yung municipal planning. Hindi. Wala ba yung licensing officer mo, Jing? Meron. Asan yung licensing officer? Asan? Ikaw ba yung licensing officer? Vice Gov, opo. Wala pa, hindi po ako yung licensing officer. Kasi nakreate pa lang po, bago pa lang po nakreate yung DPLO ng Porac. So wala talagang item yung licensing officer? Yes po. So ikaw, nag-take over ka kailan? Okay, 2017 tama na yan. po, under Treasurer's Office po. Pero 2017, ikaw na yung nagbibigay ng mga business license sa Porac, di ba? Under the Treasurer's Office. Okay, wag na lang yung maniwala dyan sa mga drama nila. Puro drama yan. Kasi alam ng mga Pineda, yung pugo dyan. Sila yung nagbibigay ng dyan, bindisyon eh. Para walang ibang makapaglaro ng mga pugo dyan kung hindi papayag ang mga Pineda. Okay? Ganun naman ho kasimple yan. So, sana naman ay wag na tayong alam mo, kumita na nga kayo, wag niyo lukuhin ang Pilipino. Mga kabalin ko, wag niyo nang pilulukuhin yan. Mga kabalin ko, panawagan sa inyo lahat, wag niyo na pong iboto yung mga yan sa sunod na eleksyon. Niluloko lamang kayo. The only way for you to stop Bong Pineda is for Bong Pineda, for his wife and son to be removed from the office. Huwag nyo na iboto sila. Huwag nyo silang bibigyan ng pagkakataon na magiging another Duterte kasi mas malupit pa kay Duterte mga yan. So anyway, with that, ay salamat na muna, no? Magandang umaga sa lahat. At super yaman. Sa totoo kalulalyo, super yaman ng mga Pineda. Pineda dynasty na yan. Pero siyempre, bago siguro ako umalis, ipapakita ko lang sa inyo yung